Kamakailang bumaba sa pwesto si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang bigyan daan ang malayang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at budget insertions. Dito kanyang binanggit na wala siyang itinatago at wala rin siyang kasalanan, ngunit kailangang manaig ang tiwala ng taong bayan hinggit sa anumang posisyon. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang ginawa niya ito upang hindi maimpluwensyahan ang gagawing pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructure. Aniya, ang tunay na paglilingkod ay ang pagbibigay halaga sa tiwala ng taong bayan. Binigyan din ni Romualdez na magpapatuloy siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigit 13,000 batas ang kanyang natalakay at higit 350 ang naisabatas, kabilang ang SIM Registration Act at Ease of Paying Taxes Act. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ang kanyang kakayahan at kontribusyon sa pagbuo ng mahahalagang batas. Ayon pa kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kailangang muling buuin ng Kamara ang tiwala ng publiko matapos ang tinawag niyang plunder of the highest degree kaugnay ng flood control. Kasabay nito, inihalal ng mga mambabatas si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III bilang bagong speaker. Sa kanyang panunumpa, ipinangako ni D na paigtingin niya ang pananagutan sa Kamara at uunahin ang kapakanan ng sambayanan. Binigyan din niya na walang posisyon o aliado ang dapat mailigtas sa pananagutan. Nagpasalamat rin siya kay Romualdez sa maayos na transition at sa mga reformang naipasa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dito nabanggit din ni D ang kanyang karanasan sa Isabela bilang inspirasyon upang tumutok sa pangangailangan ng mga nasalanta sa baha. Naniniwala ang bagong speaker na handa ang karamihan sa kanyang mga kasamahan na magtrabaho ng tapat para sa ikabubuti ng bansa. Sa huli, parehong iginiit ni Romualdez at D na ang tiwala ng publiko ang pinakamahalagang kapital ng institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.